Ka-Express, Junmar Fajardo, ang long-time pillar ng Gilas Pilipinas, nagpahiwatig na papalapit na ang pagtatapos ng kanyang international career. Isang malungkot pero hindi abrupt na pagbubukas sa susunod na kabanata ng buhay niya. Sa panayam na ipinakita sa local media, sinabi ni Fajardo na oras na para maghanda ang program para sa susunod na henerasyon. At binagit niyang nakita niya ang mga batang big men na handang tumanggap ng responsibilidad para sa bansa. Kasabay ng kanyang pahiwatig ng pagre-retire, malinaw naman ang optimistic note. Tinawag ni Junmar na the future, sina Kai Sotto and Quintin Malliora Brown. Indikasyon na bago tuluyang umalis sa Fajardo, posibleng masasaksihan pa natin ang pagbuo ng isang napakalakas na frontline combination para sa Gilas. Ang mensaheng ito mula sa Veteran Center ay malinaw na nagpapatibay sa narrative na ang pagpapasa ng baton ay nakasentro sa mga susunod na taon. Para sa Gilas, ang prospect ng kombinasyon ni Kai Sotto, Quintin Malliora Brown, and Junmar Fajardo mismo ay napakaakit. Pinag-uusapan na ito bilang arguably the best triple towers combo na nakita ng bansa. Isang mix ng height, rim protection, and interior scoring. Kung maayos ang rotation and role clarity, pwede magbigay ito ng match-up nightmare sa mga Asian opponents. Gayunpaman, critical ang timing and health considerations para ma-maximize ang potensyal na ito. Sa panig ni Kai Sotto, siya pa rin ang positional anchor at malaki ang epekto ng kanyang presence sa sistem ng Gilas. Kai Sotto ang Gilas, lalo na pagdating sa rim protection and offensive spacing na kailangan sa high-level international play. Ang kanyang integration sa lineups kasama sina Quintin Malliora Brown and Junmar Fajardo ang magiging susi kung uunlad ang identity ng court mula sa post-centric defense tungo sa modern, switchable frontcourt. Praktika naman, bago magdesisyon si Junmar ukol sa final retirement, may panahon pa para i-test ng coaching staff ang iba't ibang kombinasyon sa training camp and closed-door scrimmages. Sa madaling sabi, posibleng makita ng publiko ang best-case version ng Triple Towers bago tuluyang magpaalam si Fajardo sa international duties. Ngunit ang resulta nito ay depende sa availability, match fitness, at kung paano ipapamahagi ang minutes para hindi magsiksikan ang roles ng big men. Cliffhanger, kung maitatag ang tandem ni Kai, Quintin Malliora Brown, at Junmar Fajardo ng mahinahon at epektibo, pwede mabukas iyon ng bagong era para sa Gilas. Pero kung mabilis ang retirement ni Fajardo, maiiwan ang photo finish ng Triple Towers bilang isang tantalizing glimpse na hindi tuluyang naabot ang full potential. Gilas Pilipinas is entering a new era. Pero hindi ito bastang simpleng transition. Ito ay isang generational shift, matagal nang hinihintay at ngayon ay unti-unting nagiging realidad. Sa dami ng pagbabago sa international basketball at sa pangangailangan ng mas mabilis, mas mataas at mas versatile na frontline, natural na mapunta sa spotlight sina Kai Sotto and Quintin Malliora Brown. Tagal nang sinasabing sila ang future, pero sa lakas ng ipinapakita nila sa kani-kaninang leagues at sa laki ng pangangailangan ng Gilas, sila mismo ang nagsisilbing pundasyon ng kasalukuyan. Ang future ay hindi next year or next cycle. Nagsisimula na ngayon. Sa kabilang banda, nasa gitna rin tayo ng emotional at makasaysayang yugto para kay Junmar Fajardo. Sa isang panayam na nakapukaw ng pansin ng buong bayan, sinabi niyang iniisip na niya ang retirement mula sa international play. Hindi ito isang tahasang pamamaalam, pero malinaw ang mensahe. Nararamdaman na niyang malapit nang ipasa ang baton. Sa loob ng mahigit 10 taon, ilang SEA Games, FIBA windows, and major tournaments ang nilaro niya para sa Pilipinas. Siya ang naging mukha ng Gilas frontline, ang consistent post presence na nagpahirap sa mga kalaban at nagbigay ng stability sa sistema ng national team. Pero gaya ng lahat ng atleta, darating ang panahon ng transition. Kaya naman, naging mas mahalaga ang bawat pagkakataon na magsasabay pa sila sa court. At dito pumapasok ang malaking storyline. Ang posibilidad na makikita pa natin ang arguably the best Triple Towers combination na maaaring buuin ng Gilas. Sina Kai Sotto, Quintin Malliora Brown, at Junmar Fajardo. Sa isang era kung saan ang height, versatility, rim protection, at mobility ay mahalaga sa international stage. Ang pagsasama ng tatlong ito ay may potensyal na maging pinakamalaking match-up problem para sa mga kalaban sa Asia. May kanya-kanyang lakas ang trio.
Si Kai ay modern stretch big na may shot blocking, length, and ability to finish above the rim. Quentin Malliora-Brown naman ay may mataas na energy, marunong mag-switch sa guards, at kayang magbigay ng physicality sa ilalim. Samantalang si Junmar, kahit papalapit na sa twilight ng kanyang career, ay may dalang veteran timing, post-scoring, at leadership na hindi natutumbasan ng kahit anong athleticism. Kapag pinagsama-sama, nakakabuo ito ng frontcourt na kayang lumaban sa anumang estilo, whether kailangan ng traditional size, mobile defense, or half-court scoring. Ngayon, hawak ng Gilas coaching staff ang susi. Sa mga paparating na training sessions, scrimmages, and preparation windows, sila ang magpapasya kung paano i-deploy ang rotation, paano paghihiwalayin ang minutes, at paano isasanay ang chemistry ng tatlong ito. Hindi man natin alam kung gaano katagal available si Fajardo bago siya tuluyang magretero. Malinaw na bawat araw na nasa training camp siya ay isa ng bonus para sa program. Kung suswertehin ang timing, health, and availability, maaaring masaksihan natin ang isang rare and historic moment. Ang huling pag-arangkada ng isang Gilas legend habang sinasalubong ang pag-usbong ng dalawang haligi ng bagong henerasyon. Ang eksenang ito, kung mangyari man, ay tatatak sa kasaysayan bilang simbolo ng paglipat ng lakas mula sa nakaraan papunta sa kinabukasan. Isang eksenang magsisilbing pundasyon ng bagong era ng Gilas Pilipinas. Habang papalapit ang sunod na Gilas training cycle, mas lumilinaw kung gaano ka-importanteng pag-usapan ang magiging papel ng bawat big man sa paparating na international tournaments. Kai Soto and Quentin Malliora-Brown ang bagong haligi ng program, habang si Junmar Fajardo ay papalapit sa kanyang international sunset. Ngunit mula sa puntong ito, lumalabas ang mas malalim na tanong. Paano gagamitin ng Gilas ang superpowers kung sakaling maipagsabay sila? At higit pa rito, paano nakaka-apekto ang nagdaang interview ni Fajardo sa direksyon ng program? Sa mga insider reports and training sequences ng Gilas, makikita ang development program ay tumutungo na talaga sa mas mobile and modern gameplay. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na nahulog sa tamang sistema si Quentin Malliora-Brown. Isang big man na may high motor, marunong mag-rotate, at nagbabasa ng pick and roll actions ng halos instinctive. Siya ang prototype na hinahanap ng FIBA level competition. Lalo na't halos lahat ng bansa ngayon ay gumagamit ng mabilis na high screens and rolling wings. Sa kabilang banda, si Kai naman ang quintessential stretch 5 na maihahalo sa anumang sistema. Ang kanyang height, timing sa blocks, and length ay nagbibigay ng defensive anchor na bihirang-bihira sa Asia. Pero ang malaking X-factor ay si Junmar. Kahit na nagbabanggit na siya ng retirement sa international game, hindi maikakaila na malaki ang epekto niya kapag nasa loob ng court. Sa mga nakaraang tournaments, kitang-kita ang leadership niya sa pag-settle ng offense at pagbibigay ng composure sa mga bata. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.